Puspusan na paganda naman ng Kamara para sa pagsalang sa Bicameral Conference Committee ng Proposed 2026 National Budget. Kagabi pa lang, formal nang nagtalaga ang mga kongresista ng House Contingent para sa Budget Bicam at naaprubahan na rin ang resolusyon para sa Open Bicam. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live! Aljo, naniniwala ang ilang kongresista na malaki ang maitutulong ng mga reforma ngayon dito sa Kamara para nga makabuo ng mas transparent at mas maayos na budget proposal. Sa ngayon nga, inaabangan natin ang magiging pagsalang ng budget sa BICAM. Formal nang nagtalaga ang Kamara ng kanilang mga kinatawan para sa gagawing pagpupulong ng Bicameral Conference Committee o BICAM ukol sa proposed 2026 national budget. Kabilang dito sina House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing, Senior Vice Chair Albert Garcia, Deputy Speaker Christine Mihan at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Kasama rin dito sina Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora, Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo, Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez at Camiguin Representative J.J. Romualdo. Ilan pa sa mga kabilang sa House Contingent, sina Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan, Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, Minority Leader Marcelino Libanan, at LPGMA Party List Representative Alan T. Bukod dito, sa plenaryo kahapon, inaprubahan na rin ng mga kongresista ang House Concurrent Resolution No. 8 na nagtutulak ng Open Bicam o live streaming ng buong proseso. Para kay House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, dahil sa mainit na talakayan ngayon ukol sa budget na sinabayan pa ng iba't ibang kilos protesta, naniniwala siyang better budget ang maipapasa ngayon ng Kongreso kumpara nitong mga nakalipas na taon. It will definitely be better. But syempre, kailangan tingnan natin, kung makita natin kung ano pa rin yung final result. Pero kahit ano man maging final result ng budget, it will be better than the last 2 years. Dagdag naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Zia Alonto Adjong, makatutulong ang mga reforma ngayon para maging mas transparent, participatory at accessible ang budget. Aljo, bukod naman sa panukalang budget, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga rin ang nagsabi na isa pa sa mga prioridad ng pamahalaan ang Anti-Political Dynasty Bill. At dito nga sa Kamara, Aljo, mismong si House Speaker Faustino Boje-D III kasama siya Majority Leader Sandro Marcos ay naghain na rin ng kanilang sariling bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill at ito ang House Bill No. 6771. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmoras.